Ayan. So, ayan po again, my name is Coach Jerry, Jerrylyn Wells Lable po ang aking complete name. So, I'm a flight attendant, almost 16 years na po with Emirates Airlines as flight attendant po, currently a flight purser, mother of 2 boys, and by God's grace po, top performer po since po nung nag-join ako. But I'm still a work in progress. So alam ko po na napakadami ko pa pong dapat matutunan sa negosyong ito. Sobrang dami pa po dahil ako po ay baguhan pa rin lang naman po. Yan, kagaya po nung mga iba dyan. So marami pa pong dapat aralin. And just to give you a background po, ang nag-refer po talaga sa akin, ang aking... Ayan, mute lang po natin. Ayun. Yung kulay yellow ko na travel. Bakit ayaw mag-mute? Ayan. So, ayun po. Just to give you a konting kwento po kung paano po ako nag-start dito. So, si Coach Ryan po talaga yung nag-introduce sa akin sa business na to. And during that time po, nung nag-start na po yung pandemic, nabawasan na po talaga kami ng flights. As in, halos wala na kaming nililipad noon. Puro na kami days off. So, andito lang po ako sa bahay. Sabi ko, nag-iisip ako, kailangan may extra income kasi po, para po sa kaalaman ninyo, ang bulk po ng sweldo or ng kinikita namin as flight attendant is ano po, dun sa po sa mga sa flying pay. So, per hour po ang bayad po sa amin. So, syempre, kung wala pong flights, 'di ba? Mas less po ang kita. So sabi ko, hindi po pwede to, kailangan meron. So buti na lang po, very timely po talaga ang pagdating nitong negosyo na to. Yun nga, nag-send si Coach Ryan ng group dun sa group chat namin. And ako na po mismo yung tumawag sa kanya at ako na po yung nagsabi na bukas magpunta na po kami ng office at gusto ko po na magpa-register na. So ganun po ako ka-excited noon. So ayan po. And para lang po ipakita sa inyo yung paano po yung naging progress ko po mula po nung nag-start po ako dito. Ayan po, first week pa lang po, eto po yung naging income ko nung pag-join ko. Kasi po bago pa po ako nag-register sa office, nag-sign up, actually nag-post na po kagad ako. Kahit wala pa po akong alam, hindi ko po alam kung ano tong negosyo. Basta nag-post lang ako at napakadami na pong inquiries kagad. So medyo nawindang po ako noon kasi hindi ko alam ang isasagot ko. So sabi ko sa kanila, babalikan ko sila. Anyway, so ayan po, first week, eto po yung kinita ko noon. At eto po yung unang cheque ko. Sobrang excited ko po na i-encash kagad kasi hindi po ako makapaniwala na first week ko pa lang po, ganito na po yung kinita ko dito sa negosyong to. So sobrang excited po ako noon at tuwang-tuwa po ako. And June po, actually dito, nagulat din po ako, hindi ko rin po ine-expect na meron din po palang top 100 performers or may mga ranking po dito sa JC. Kasi hindi ko naman po na yun iniisip. Actually, ang goal ko lang po talaga is kumita ng extra. So, ito po, bonus na lang po ito. And actually, yung June po kasi, hindi ko naman po yun nabuo yung month na yun. Kaya sabi ko, nakapasok pa po dyan. Di ba sobrang thankful po ako, sobrang blessing po yan na nakasama po ako dyan. And ayan po, so dito po yung sa worldwide, ayan, mula po noon nagdire-diretso naman po, July, August, September, October, nalaglag po ako. Ayan, meron ding times na nawawala din po, pero thank God nakabalik po uli nung November. Ayan, so eto po sa UAE din po, ayan, nandun po tayo sa top performers list din po. Every month, July, August, September, at yun nga po, noong October, nawala po. Pero ayan po, nakabalik po ulit ng November. So, ayan. At dito naman po sa ating team, pakita ko lang po sa inyo no, para mag-build lang yung credibility ba. Yung kung ano po talaga yung naging progress ko since nung nag-join po ako. So nung July, ayan po, sa Team Sagad po, na top 2 po ako. Nung August, ayan, nag-top 1. Thank God. And yung September po, nag-top 4. October, ito po yung nalaglag po ako, number 16. Ayan. Tapos November, top 7. And December, top 5.
So ayan po, pinakita ko lang po sa inyo kung ano po yung naging progress ko for the past months po na nag-join po ako dito sa JC. So ngayon po, i-share ko po sa inyo kung paano po ba nangyari to, ano po ba yung ginawa ko talaga from the very start. Ano po yung from day one, ano po yung nangyari, ano po yung ginawa ko, lahat po yan i-share ko po sa inyo. So, ito pala yung pinaka-recent po pala na, ayan, achievement. Yung na-post ko nga po, ito kaya po ako nagsasalita ngayon kasi po, nung pinost po namin to ni GM, ayan, ang dami pong nagtanong, ang dami pong nag-message na paano daw po ba ginawa yan. So sabi ko, para isang bagsakan na lang po yung at since para ma-share na rin po sa buong team, sabi ko kay GM, magpaano na lang po ako, magpa-webinar or training. Ito para mas marami po yung mas makarinig, di po ba? So ayan po, so yan nga po yung latest. Ayan. So ngayon, how to hit 1 million in 6 months. Unang-una po, sa akin po talaga, bago po ang lahat, know your why to know your way. Ano po ba yung rason? Bakit po ba kayo nag-join sa negosyong ito? Sa akin po, gaya nung nabanggit ko kanina, during that time na pandemic, may salary reduction po kami. Malaki po yung dinedak. Tapos nawalan po kami ng flights. And syempre, gusto ko po talaga ng extra income dahil meron po akong mga anak at gusto ko po sila mabigyan ng talaga ng magandang buhay. At marami pa rin po akong pangarap sa buhay. Ayan ang aking may dream car pa rin po ako, dream house na gusto ko pa rin po siyang marating, matupad. Ayan. At syempre gusto ko rin po na kasi po ang buhay ko naman po dito as flight attendant, hindi po natin alam kung hanggang kailan po ako dito dahil alam naman po natin na sa aming company po ngayon, di po ba ang daming natatanggal. So unstable, di po ba? So I would like to prepare also for our future kasi hindi po natin alam kung anong pwedeng mangyari. So mabuti na po yung handa. Kaya talagang ito po yung naging motivation ko po kung bakit po kahit part-time ko po siya, seryoso po ako sa negosyong ito kasi meron po akong mga malalim na dahilan. And I'm sure bawat isa po sa atin tanungin po natin yung sarili natin. Kung nung mga past few months po na nag-join po kayo, parang siguro hindi nyo po masyadong tinututukan, siniseryoso. Ngayon, tanungin nyo po yung sarili nyo, ano po ba yung gusto nyo pong mangyari sa buhay ninyo? Kontento na po ba tayo na sinisweldohan monthly? Na sapat na po ba yung kinikita natin? So, kanya-kanya po tayong may dahilan sa buhay. Pero yun po yung gagamitin po kasi natin, kaya yun po yung dapat unang-una nating alamin. Ano po ba ang deepest why? Bakit po tayo nandito? Bakit po tayo pumasok sa negosyong ito? So know your why to know your way. Di po ba? And pangalawa po, know the business by heart. Sa totoo lang po, kahit naman po sa ang aspeto saan po kayo pumasok, knowledge is power. Naniniwala po ako dyan. Di po ba? Tama po ba? Alamin po natin ano po yung negosyo. Sa totoo lang, ang negosyong ito, hindi naman po siya rocket science na napakahirap, napakakomplikado. Hindi po. Pero kailangan po nating alamin kung ano po ba. Ano po ba ang negosyong ito? Alam niyo po, i-share ko lang po sa inyo. Nung ako po ay baguhan, nung bagong-bago pa lang po ako dito, napakadami ko pong tanong kay GM. Alam ni GM yan na wala na po akong ginawa kundi magtanong ng magtanong ng magtanong. Kasi po, syempre, ang dami ko pong inquiries. Gusto ko po, alam ko po yung isasagot ko sa kanila, di ba? So, paano ko po sila mako-convince kung wala po akong alam tungkol dito sa negosyo? So, kailangan po tayo mismo mag-e-effort. Attendan po natin. Alam niyo po lahat po ng live ni GM nung time na yon, wala pa pong webinars. Kaya napaka-blessed niyo po na meron na pong mga coaches na nag-i-initiate po na magpa-webinar kasi nung time po namin wala pa pong ganun. At attend po ako ng live ni GM, nagpapa-explain. Alam niyo, gabi-gabi po kami ni Coach Ryan, nagbe-brainstorming. Iniintindi po namin, ini-explain namin sa isa't isa, paano po ba to? Ano ba yung
pasikot-sikot dito, paano ma-maximize po yung sales. And ayan nga po, si GM talaga napakatyaga po, kahit inuumaga na po kami, sinasagot niya po talaga yon. And yun nga po, diyan ko po nakilala sa live si Coach Dave. Kaya po diyan nagsimula yung webinar, and dun po din ako na-inspire na sabi ko, kailangan magkaroon talaga ng webinar kasi para mas madali pong ma-disseminate po yung information, yung presentation. Di po ba? Mas marami po ang mamamarket natin kung meron po tayong webinar. So, ayan po, binibigay na po ng company lahat. Actually, pinoprovide na po. Ang dami pong tools, ang daming ways, mga trainings. So, kailangan po talaga manggaling po sa atin na alamin po natin, ano po bang meron dito? Ano po ba ang negosyong ito? And ito po, meron po tayong ilang, ang tawag nito, acronym po na FAT. Yung F, we have to be faithful po. Faithful sa company. Love the company at all cost. Protect your company. Alam niyo po, mula po nung sumali ako dito, di po ba, marami pong naging challenges, marami pong struggles, iba po nagkaroon ng problema. Pero dapat tayo po, kasi po tayo po ay partners na po, na laging sinasabi po yun nila Boss Carl at ni Boss Jonathan, hindi na po tayo customers dito eh. Tayo na po ay nagmamay-ari ng negosyo. So part na po tayo ng company na ito. So kailangan po tayo, protektahan po natin yung company. Di po ba tayo po yung unang magpoprotekta sa kumpanya? Yes, meron po mga glitches, meron po, pero nakita naman po natin na inaayos. So magtiwala lang din po tayo, at nakita ko naman po from the very beginning, nung nag-start po ako dito, na ang laki po ng ini-improve at ginagawan po talaga ng paraan ng mga big bosses po natin. Yung mga concerns po natin, kung meron po tayong mga struggles, challenges, alam naman po nila yon. So kailangan lang po talaga maging faithful tayo sa kumpanya at mahalin po natin yung negosyong ito. Ayan. Pangalawa po, available. Kailangan po lagi po tayong mag-e-effort na, yun nga, gaya po ng nasabi ko kanina, hindi po pwedeng yung pag trip nyo lang. Kailangan po available po, mag-e-exert tayo ng effort sa mga trainings, sa webinars. Yun nga po, gaya ng nabanggit ko kanina, pinoprovide na po ng lahat. And kabilang ko po, kasama po ng mga ibang coaches and mentors po natin. Hindi po madali ang mag-prepare ng mga webinars, ang magsalita po. Actually, wala po kaming extra bayad dito kung tutuusin, di po ba? Pero ginagawa po namin to kasi gusto po namin na i-share sa inyo. So, kayo po, ang gagawin nyo na lang po is mag-i-invite, mag-e-exert po tayo ng effort, maging available po tayo, di po ba? At maging teachable. Kung kayo po ay baguhan, makinig po tayo sa ating upline. Nung ako po ay nagsisimula, dahil bagong-bago pa lang din naman po si Coach Ryan, no, na 1 week lang halos ang pagitan namin. So, syempre, hindi pa rin po niya alam talaga yung pasikot-sikot. So, dumiretso na po ako kay GM. Kaya nga po si GM talaga yung kinukulit ko noon, tinatanong ko, kasi siya lang naman po talaga yung kilala ko dito sa JC. So, ganun po, maging teachable din po tayo kung ano po yung tinuturo niya, kung ano po yung sinasabi niya. Hindi ko po lahat yan naiintindihan sa una. Kasi kailangan po ulit-ulitin natin yung webinars, orientation, yung JC portal. Hindi naman po yan lahat sa isang upuan maintindihan po. Hindi ko po yan naintindihan lahat. It took me as well months na malaman ano po ba yung mga LSG, RSG, yung mga ganun pong bagay. Pero may naman po yan. Kumbaga, pagdadaanan nyo po, kailangan lang tayo, kasi mahirap tulungan ang taong ayaw magpatulong. Tama po ba? So, kailangan po tayo teachable. At kung yung upline nyo po ay hindi nyo po mahanap or hindi po nagtuturo, humanap po kayo ng ibang upline na pwede magturo po sa inyo. Kasi dito naman po sa Team Sagad, napakadami naman pong coaches and mentors na willing pong i-coach kayo at i-mentor po kayo, turuan kayo. Magsabi lang po kayo, mas gusto po namin. Lagi nga akong sinasabi ni GM, mas gusto namin yung matatanong. Kasi ibig sabihin po nun, interesado po kayo, di po ba? So,
dadagdag ko lang din po pala dun sa Faithful, dahil kailangang mahalin natin ang kumpanya, pati po yung mga produkto, simula ngayon, kung kayo po ay bago pa lang, dapat po ginagamit na rin po natin ang mga produkto ng JC. So instead na ibang kumpanya po ang payamanin natin, love our own, di po ba? At kumikita pa po tayo doon. So doon po natin makikita kasi doon din po maganda po yan na pang ano rin po yan pang engganyo sa mga tao. Kung nakikita po na ginagamit po natin at maganda po ang resulta, di po ba? So magagamit din po natin yan. Nakikita po nila na napakagandang testimony po. Like katulad nung si GM, yung sa kanyang Glutafit, Omnifit, yung mga ganun po, di po ba? So, gamitin po natin ang mga produkto. Be faithful sa company. Ayan po. At, syempre, dun nga po sa Teachable, no to acne. Di po ba? Wag po tayong alam ko na yan. Wag po natin kasi yan po ang simula ng downfall. Pag lahat po sinabi nyo na lang, alam ko na yan, ayaw ko umattend. Alam ko na yan, asan po ang resulta? Di po ba? So wag po natin gagawin yan wag po natin sasabihin at isa sa puso or alam nyo na lahat alam nyo na. Hindi po, ang dami po pong dapat malaman. Ako po nagsisimula hanggang ngayon po, ang dami ko pa pong hindi alam at ang dami ko pa rin pong nadidiscover. At paano nyo po malalaman nyo sa pakikipag-usap sa inyong upline, sa pag-a-attend sa webinar. Kasi lagi naman po kahit paulit-ulit, meron at meron po tayong matututunan dyan. Hindi po sayang yung oras sa mga ina-attendan po natin. At tatandaan po natin, we have to learn to earn. Tama po ba? Learn to earn. Huwag po natin kakalimutan yan. Hindi po tayo kikita kung hindi po natin alam kung ano ang pasikot-sikot sa negosyong ito. Kailangan po kahit nakapikit, may explain po natin kung gaano kaganda ang negosyong ito. At saka paano po natin mako-convince bumili ng ating mga produkto kung di naman po tayo nagbabasa. Hindi po natin inaalam na napakaganda po pala ng Copper Mask or ng Ninja Iron or what. Lahat po ng produkto, hindi lang po yun, pati yung mismong franchise. Napakarami pong ang tawag nito, napakadaming magagandang positive na bagay po dito sa negosyong ito na kailangan lang po natin yun ang hina-highlight. Ngayon kung alam po natin yan, mas madali po nating mako-convince yung ating mga prospects. Di po ba? Yun po yung pangalawa. So, learn to earn and know to acne. Ayan. Pangatlo po, ayan, have the right attitude. Lagi ko pong sinasabi to sa webinar ko, hindi po kinakailangan na kayo po ay nakagraduate, masteral, or kung ano man po ang kataas-taasang edukasyon na inabot nyo. Hindi po yun ang kailangan dito. Kailangan lang po dito may right attitude. Unang-una po, be positive always. Sa lahat po ng bagay yan, huwag po tayong maging negatron. Ayan. Paano po yun? Paano po ba yun? Huwag po tayong konting problema, puro complain. Di ba? Huwag po tayong complain ng complain. Ay, ano po yun? Ayan. I-mute lang po natin ha. Nagugulat po ako dun eh. Ayan. So, tandaan nyo po, lahat po ng problema may solusyon. Wala pong problema na magiging problema po habang buhay. Pero dapat po tayo po positive po lagi ang pag-approach po natin sa bagay-bagay, sa lahat-lahat. At tayo po mismo, gaya ng sinabi ko kanina, dapat tayo po ang unang-una na magtatanggol po sa ating kumpanya. Yes, meron po tayong mga concerns, meron pong ganyan. Pero wag po maging reason yun para maging parang mawalan na ng gana, na-delay lang ng freebies, ayaw na, tama po ba yun? Huwag po tayong ganun. Alam niyo kung sa nadaan ng challenges at struggles lang, ang dami ko po din pong napagdaanan dito sa JC, pero hindi naman po yun ang magpapastop sa akin. Alam niyo kasi kung titingnan niyo po, napakarami pa rin pong mas magaganda. Kumbaga ma-outweigh naman po marami pa rin pong positive, di po ba? Kaya dapat lagi po tayong positive. At
learn to accept rejections. Hindi po lahat ng inaalok din po natin is dadamdamin po natin. Wag po nating personalin yun. Alam niyo yun, marami pa po dyan. Wag po nating maging reason yun para ma-discourage tayo. Tama po ba? Ayan. So be positive always. Pangalawa po, be patient. Ayan, dito po talaga nasubok ang aking patience. At dito ko rin po natutunan kasi po kay GM, sa totoo lang, kung sa patience lang po, ay salute GM po talaga sa pagiging patient. Sa pagsagot-sagot na lang po talaga sa dami ng mga queries, complaints, and everything. Si GM po, nakita ko po sa kanya kung paano po siya sumagot sa mga tao, sa akin po. So, dinuplicate ko lang po yun. Actually, ginagaya ko rin po kung paano po yung pagsagot. Kaya doon po ako natuto. So, be patient lang po kung kayo po ay bago, kailangan patient po tayo na matuto. Pagtiyagaan lang po natin yan. Aralin po natin, maging pasensyoso po tayo, makinig po tayo sa upline. Ngayon, kung kayo naman po ay may mga downlines na po, maging patient din po tayo sa pagtuturo. Ayan, wag po tayong tamarin or wag po tayong kailangan po kasi ito pong negosyo po natin. Kailangan po talaga patient tayo sa lahat ng aspeto, sa maraming bagay kasi po iba't ibang tao po ang ating nakakasalamuha. Di po ba? May mga professionals, merong mga housewife, yung iba-iba po yung background, alam niyo, iba-iba po yung ugali, di po ba? So kailangan po be patient po tayo at talagang sabi ko nga dito talagang nasubok at still a work in progress, alam niyo po yun. Kailangan talaga habaan pa po natin ang ating pasensya. And be friendly and approachable po. Yan po, isa po yan sa dapat po nating maging attitude. Kasi ito pong negosyo natin, kung dati po, kayo po ay soloista or yung ayaw nyo po ng nakikipag-usap or kailangan po ngayon friendly and approachable po tayo sa lahat ng tao. Kasi pwede po maging prospect yan. Sa Facebook, i-like nyo na po lahat na kung di po kayo nagla-like, nagko-comment. Ngayon po, i-like nyo na po lahat yan, mga nakikita nyo post. Kasi balang araw, hindi nyo alam, baka maging mga franchises din po yan, maging kasama natin po yan sa negosyong ito. So, kailangan po approachable din po tayo kahit sa mga downlines po natin. Lahat po yan kasi kung tayo po ay masungit, mataray, or what, hindi po tayo malalapitan, di po ba? So, kailangan dito talaga super, friendly and approachable. At isa pa po, sa right attitude po, share your knowledge and skills. Naniniwala po ako dito na ito pong ating negosyo ay teamwork po ito. Hindi po ito yung kanya-kanya. Kasi di po ba pag lumalaki na po yung ating downlines, yung network, ayan po, syempre kailangan po tayo nagtutulungan kasi lahat naman po tayo magbe-benefit sa isa't isa. So katulad po niyan dito sa ating team, gaya po nung nabanggit ko kanina, nag-step up po ako na mag-initiate po ng webinar dito kasi nga po, 'di ba, mas marami po tayong mamamarket. Wala naman po akong ina-expect na extra bayad. Nag-e-effort po ako. Hindi po ako marunong talagang magaling mag-PowerPoint. Kaya po yung mga slides ko sobrang simple. Hindi po ako ma-high-tech masyado. Pero alam niyo yun, kung meron kayong knowledge and skills na pwede niyo pong i-share sa team, like katulad ngayon, kung meron po kayong mga skills dyan sa paggagawa po ng mga presentations, kung meron po kayong skills sa pagsasalita sa tao, ayan po, i-share nyo po. Huwag po natin ipagdamot. Kasi together, everyone achieves more. And naniniwala po ako na teamwork makes the dream work. Tama po ba? So sabay-sabay, mas maganda po yung sabay-sabay po nating marating ang rurok ng tagumpay. Di po ba? Hindi po yung nag-iisa lang. Teamwork po tayo dito, tatandaan niyo po yan. Kaya ako ay consider lahat ng pwede ko pong i-contribute sa Team Sagad, sa abot po ng aking makakaya. Sinishare ko po kung ano po yung pwede kong i-share.
sa aking mga downlines, kahit nga po hindi ko na downline, kahit hindi ko nga po downlines, kahit ibang team na din po yun, within the team sagad, alam mo yun, kung may nagtatanong po sa akin, sinasagot ko po yan. Kasi, one day magtutulungan po tayo dyan eh. Diba? Napakasarap po tingnan na sa team po natin, ang dami pong may dream car, may dream house, di po ba? Mas maganda po yung gano'n na lahat-lahat po tayo makikita na pinagpapala. So, I believe po na sharing your knowledge and skills sa team, kung ano man po ang pwede nyo i-contribute, mag-step up po tayo. Huwag po nating sarilinin yun. Kasi teamwork makes the dream work. Tama po ba? So ngayon yung pang-apat po, gising pa po ba kayo? Okay pa po ba? Andiyan pa po ba kayo? Ayan. Yes po. Yes. Ayan po. Tutuloy ko lang ha. So, 4 po, believe in the power of multiple accounts. Thank you po. Thank you. Ayan. Believe in the power of multiple accounts. Ito po, sinasabi ko na po sa inyo talaga, nung ako po ay bago pa lang, hindi ko po alam ano po ba ito. Para po sa kaalaman po ninyo, first time ko pong pumasok sa MLM na company. First time po ako sa ganitong negosyo. Pero sabi nga ni GM, nung kausap ko po siya, ina-explain niya sa akin po ito. Kahit hindi ko pa po naiintindihan. Alam niyo yun, in-explain niya sa akin yan ilang beses actually po. Kaya nung una medyo hesitant pa po ako dahil syempre hindi ko po alam magre-risk po ba ako na mag-multiple accounts, ganyan. Pero napakalaki po talagang bagay. Sa totoo lang, kung iisa lang po ang account ninyo dito sa negosyong ito, kasi pinag-uusapan po natin how to hit 1 million in 6 months. Hindi po how to earn. How to earn lang. Ang topic po natin is how to hit 1 million in 6 months or less. So kung gusto niyo pong kumita ng 1 million in 6 months, invest po sa multiple accounts. Kung iisa lang po ang account ninyo, kahit po sandamakmak po ang referrals nyo, hindi po kayo kikita ng million dito. And proven na po yun. Hindi ko po kinuha lahat ng accounts ko po ng sabay-sabay, pero dahan-dahan po pwede po natin gawin yan. Alam niyo yun? Pero mas maganda nga po sana na umpisa pa lang po, maganda na po, nakapwesto na po ang mga accounts ninyo. May separate po tayong training dyan. Umattend po tayo at intindihin po natin kasi iba po talaga nagagawa. Same effort, different results po talaga. So maniwala po kayo dyan. Ako na po nagsasabi sa inyo, kung iisa lang ang account ninyo, kahit gaano pa po kayo kasipag at gaano pa po kadami, hindi po talaga kikita ng milyon. Kung gusto nyo pong kumita ng milyon. Di po ba? So, umattend po kayo ng training niyan. Meron po si Mentor Mary Rose kung recorded po niyan. Panoorin po natin. Di po ba? Ikalima, napaka-importante po nito. Duplicate your upline. I-share ko lang po sa inyo ulit. Gaya po nung nabanggit ko kanina, yung upline ko po during that time, si Coach Ryan, syempre pareho pa po kaming baguhan. So dumiretso na po ako sa Grand Mentor, di po ba? Kaya po kung ano yung sinasabi ni GM, ano po yung nakikita ko sa kanya, mga efforts po na ginagawa niya, duplicate. Alam niyo, ganoon naman po dito eh. Gayahin niyo lang po kung sino po yung upline ninyo. Ngayon, kung yung upline niyo po nawawala, missing in action, humanap po kayo ng ibang upline. Napakarami pong mga magagaling na coaches and mentors po sa Team Sagad na willing po kayong i-mentor at i-coach. Mag-step up po tayo. I-duplicate nyo lang po. Gayahin nyo lang po kung anong ginagawa. Copy-paste lang po itong business natin. Gaya po ng lagi kong sinasabi, nakikita nyo naman po, pag pinost po ng inyong upline or ng ating ka-team, ka-copy-paste nyo lang naman po yun. Di po ba napakadaling gawin? Kopyahin nyo po kung ano po yung mga nakikita nyong positive na ginagawa po ng inyong upline or nung hindi lang nung direct na upline po ninyo, yung mga ibang uplines po. Ayan po, kopyahin nyo lang po yun. Ganun po yung ginagawa ko. Nakilala ko po, ang dami pong mentors dito na nakaka-inspire po
panoorin niyo po yung mga good life stories. Umattend po kayo. Andyan po sila Mentor Liob, sila Mentor Nisa. Ayan sila. Nung una kasi ang kilala ko lang po si GM Joanna. So nung dumatagal po, nakikilala ko na rin po yung iba. So mas marami na pong nakaka-inspire na talagang i-duplicate. So ganun lang po yung gawin natin. Duplicate your upline pero wag niyo naman pong ibato lahat sa inyong upline. Tama po ba? Wag po sa kanila lahat iasa. Ayan. Alam nyo, katulad po ni, example ko lang po, no, si GM po, ano po ba yung term doon? Napakabait po niya na mag-extra mile po para po sa mga downlines. Yung pagpipick up po ng mga freebies at iba pa pong bagay, ginagawa niya po yun extra na hindi naman niya po kailangan gawin. Dinuplicate ko po yun. Dito po, ang dami pong ka-team na nakikisuyo sa mga freebies and all that. Na sa kung tutuusin, hindi rin naman po kami binabayaran ng extra. Pare-pareho lang po tayong franchises dito, di po ba? Pero ganun talaga eh. Kailangan po nating mag-exert ng extra effort para sa ka-team po natin. Di po ba? Para lahat po tayo ay nagtutulungan. So, ganun din po. I-duplicate nyo kung ano po yung mga nakikita nyo magagandang bagay sa inyong mga uplines. Ayan. Ika-anim po. Build relationships and not a recruitment agency. Ano po ibig sabihin nun? Ito po ang ating negosyo. Kailangan po mag-build tayo ng relationships sa ating mga downlines, sa ating uplines, kasi hindi po tayo recruitment agency. Kailangan po may personal follow-up. Once po tayo ay nag-refer, ayan ha, ma-attest po yan ng aking mga direct referrals po. Kailangan po natin silang kakamustahin, pa-follow up po natin. Hindi po yung pagka-sign up, babay na, bahala na sila. Huwag po ganun. Kasi tandaan nyo po, nasa ilalim po natin lahat yan, di po ba? So lahat po tayo magtutulungan dito. So kailangan po, pina-follow up po natin lahat ng mga ating na-refer, mga downlines po natin. Kasi long-term process po ito, hindi po ito one-time activity lang na parang recruitment agency. Di po ba ang recruitment agency pagka nag-sign up na kayo o bahala na kayo sa buhay nyo, ganun po. Pero hindi po tayo ganito dito. So tatandaan po natin yun na kailangan po meron tayong relationship, good relationship actually, sa ating mga ka-team, sa ating downlines, sa ating uplines. Kailangan po turuan, i-coach, i-mentor. Ayan, paulit-ulit na po nating binabanggit yung teach, coach, and mentor kasi ganun po talaga tayo dito sa negosyong ito. And siguro naman po na-attest po yan ng aking mga downline sa team na kahit nga po hindi ko na downline, basta po nag-message po sa akin, nagpaturo, matyaga ko naman po kayong sinasagot. Kung ano man po yung mga tanong, kung ano po yung kailangan nyo. Diba, pinoprovide naman po namin, pinoprovide ko po. So, maging ganun din po tayo kung gusto nyo pong lumaki yung team ninyo. Para po sabihin sa inyo, inform ko lang po. Siguro yung team, hindi ko na po alam kung ilang ano na po, pero sobrang laki na po nung team na ang nangyari po kasi, supposedly, ang ginawa ko po kasi initially is gumawa ng group chat para dun sa aking mga direct referrals. So yung mga direct referrals ko po, ang nangyari, kada may nare-refer, dinadagdag din po dun sa GC ko na yon. So naging so hindi ko na po kilala. Ngayon 2 na po yung GC ng team ko po. So siguro mga 400 na yata kami lahat total. So imagine niyo po yun na araw-araw meron pong nagtatanong, nagre-raise ng ganyan na hindi ko na po kilala yung iba. Pero kailangan po natin na maging kailangan po nating i-entertain kasi nga po one team po tayo, di po ba? So ganun po yung dapat na maging po natin na kailangan po ready po tayo sa kung gusto po nating lumaki yung team. At syempre, di ba, gusto natin talaga lumaki yung team kasi
unang-una, wag na po tayong di ba, magpanggap. Siyempre sa sales match commission, the more, the merrier. Mas marami talaga po tayong kikitain dyan. So, paano natin pakikitain yun? Paano tayo magkaka-commission doon? Siyempre po, kailangan maganda po yung relationship natin sa bawat isa, lalo na sa downlines po natin. Kasi sila po yung magdadala ng mga tao. Di po ba? Magtutulungan po tayo dyan. So, may time po nun, i-share ko lang po sa inyo, meron nga pong month na wala po akong DR, pero dahil sa sales match po, ayan po, dahil lumaki yung team. September po yan. Basta may ganun po, may time po na wala po akong DR, pero patuloy pa rin po akong kumikita. So malaki pong bagay na nandyan po kayo para sa team, na i-guide nyo rin po sila. Kasi kayo rin po yung makikinabang doon, di po ba? So yun po yung nangyari din. Hindi naman po dun sa kinita ko dun sa 1 million na yon na talagang sobrang dami kong DRs. Hindi po. Actually, teamwork din po talaga yon na nagpapasalamat ako na blessing din po talaga na yung mga taong nadadagdag po sa team ko, mga kumikilos po, mga talagang masisipag din. Ayan, syempre meron din pong mga nahihimlay, ayan, pero kailangan din po talaga ginigising-gising po once in a while, di po ba? So, magtsatsaga po tayo sa ganun. Kung gusto po natin na kumita ng malaki. Tama po ba? Yun. At eto po, malapit na po tayo ha. Andiyan pa po ba kayo? Okay pa po ba? Gising pa po ba kayo dyan? Ayan. So, syempre, know and apply the 4 C's of success. Yes po. Thank you po. Ayan po, napaka-importante. Ano po ba yung 4 C's of success? Unang-una po, commitment. Ayan. Ang commitment po, it is a foundation of great accomplishment. Kailangan po, kung committed po tayo sa isang bagay, parati pong may paraan yan. Pero kung hindi ka po committed, ang dami pong dahilan. Tama po ba? So kung kayo po ay committed, a-attend po kayo ng orientation, a-attend kayo, you will find time. And pinapadali na po namin. Ako po, nagre-record na po, sinesend ko na lang po sa inyo kung hindi po kayo available dun sa time. Grabe na, andun na lahat. Parang ano pa ba? Hindi po ba? Ginagawa na po namin lahat, mga coaches and mentors, i-provide sa inyo. So ang kailangan na lang po natin is 100% commitment. Hindi po ito pwedeng pag-trip nyo lang, pag gusto nyo lang, or tsaka na. Hindi po ganoon. Usapan po natin how to hit 1 million in 6 months or less. Di po ba? So kung gusto niyo pong kumita ng 1 million in 6 months, 100% commitment po tayo dito. Part-time ko lang po ito, pero ang commitment ko po dito, 100%. Binibigay ko po talaga lahat. Araw-araw na iniisip po ako paano po, ano mapapaganda, paano pong pwedeng gawin. Alam niyo yon? Kailangan po it entails sacrifice. Sabi nga po, parati po nating naririnig yan kanila Boss Jonathan at kay Boss Carl. Bigyan po natin ng 1 year. Maghirap muna tayo bago sarap, di po ba? Kailangan paghirapan po muna natin. Ano lang po tayo, magtiyaga tayo. Bigyan po natin ng 1 year and then finally you will reap what you sow. Dahan-dahan po natin yan makukuha. Pero kailangan po talaga ng commitment. And pangalawa po is consistency. Hindi lang po commitment ngayon, tapos bukas hindi na. Hindi po pwede yun. Kailangan po consistency. Kailangan po lagi tayong may gigil. Kailangan po lagi po tayong on high, hyper. Ganun po tayo dapat. Kung gaano po kayo, isipin niyo po yung pagpo-post po, for example na lang, di po ba? Napakadali lang naman po mag-post kung tutuusin. Kasi ano po ba ang market natin? Social media. Doon po talaga tayo. Kung iisipin niyo po, alam niyo, itong kumpanya po natin na pinasukan, ito pong negosyo. Kung iisipin niyo po, ano ba yung term? Napaka sobrang ganda na imagine niyo magbabayad lang po kayo ng isang beses. 15,888 or 16,888. Ayan, isang beses lang po kayong magbabayad.
Tapos lahat po ng kikitain nyo, sa inyo na po yun, sa atin na po. Wala na po tayong iisipin na babayaran pa na, di ba, pag may negosyo po kayong binild, ang iisipin nyo pa po, okay, kakaltas nyo pa po doon ang kuryente, tubig, ang pasweldo, ang dami pa pong ikakaltas doon, di po ba? Dito po, lahat yun malinis sa atin na po. Tapos lahat provided na ng company. Lahat ng marketing tools, materials, magpo-post na lang nga po tayo eh. Di po ba? Extra effort pa po ba yun? I mean, yung mag-post tayo araw-araw, iba-ibahin lang po natin. Gawin po nating creative. Ayan, kopya lang ng kopya sa mga ka-team. Makikita niyo naman po. Pero kailangan lang po talaga consistency. Kasi sabi nga, consistent action creates consistent results. Di po ba? So, kailangan po, day 1 na sumali tayo, wag po nating hayaang bumagsak yung momentum. Kailangan po laging on fire. And alam niyo po ba yung advantage? Etong company po natin, sa totoo lang, napakaganda po niya dahil binibigyan po tayo parati ng bagong produkto. Imagine niyo mula po nung sumali ako, nung nag-join po ako, 2 shop links lang po yun. Siomai King at yung Health and Beauty. Within the span of 6 months, ang dami na pong nadagdag, boy bonda. So merong laging nilook forward. Tapos ngayon itong Tok-Tok, di po ba laging exciting? So dapat ganun din po tayo kasi yung mga big bosses natin, nagbibigay parati ng something na ikaka-excite natin, ng bagong pagkakakitaan. So dapat po tayo din laging ganun, di po ba? And yun nga po, huwag tayong mag-give up na konting failure, konting may gantong naging konting issue, konting wag po yun na magpapastop sa atin. Always go back to number 1. Know your deepest why. Bakit po ba kayo nandito sa negosyong ito? Worth it ba na yung napakaliit na, let's say, na-delay ng freebies? Ititigil mo na meron kang napakalaking rason bakit ka pumasok sa negosyong ito. Di po ba? So, kailangan po, ganun po ang pag-iisip natin. Third, confidence. Confidence po, 100% po dapat tayong proud sa ating kumpanya, sa ating negosyo. 100% po dapat tayo convinced. Kasi kung tayo po hindi convinced, paano po natin makukumbinsi yung tao? Huwag po tayong mahihiya mang-alok. Hindi po nakakahiya i-alok ang negosyong ito sa totoo lang. Napakaganda po ng negosyong ito. Actually, yung hindi po kumukuha nito, kawalan nila. Sa totoo lang. Ganun po dapat. Ganun yung may conviction pag po pinag-uusapan ng negosyo natin. Huwag po natin ikahiya. Mas nakakahiya po yung walang pera. Tama po ba? Mas nakakahiya po pag nagme-message po kayo na nangungutang. Di po ba mas nakakahiya yun? So, pag nag-alok po tayo, huwag po natin ikakahiya. Kailangan proud po tayo parate. Taas noo po. Kasi hindi naman po basta-basta itong kumpanya natin at itong negosyo po natin. So kailangan confident and be proud. Tama po ba? At yung ika-4 na C's of success is yung communication. Kasi gaya nga po ng nabanggit ko kanina, communication sa upline mo, sa downline mo, hindi nga po ito yung one-man show. Okay? Tatandaan po natin na po ito two-way parate. Kailangan po two-way ang communication. Kung meron po kayong struggles, inform niyo po yung yung upline niyo. Huwag niyo pong sarilinin hanggang sa bigla na lang kayo nawawala. Huwag po ganon. Mommy, Wait. we watch. Sandali lang. Okay, very good. And si Wakoy. Sorry po, pasensya na. Ayan. So, ayun po, kailangan po two-way po parate. And ano po tayo kasi dito parang may domino effect. So, ikaw may upline, meron kang down. Ikaw ang upline, meron kang downlines. Malaki na po ang responsibility mo. So, pag ikaw mismo na wala ng gana, magdo-domino effect po yan. So, magra-radiate po yan. Kung ikaw na upline, negatron. Puro complain. So what do you expect? Siyempre, yung mga downlines mo ganun na rin, di po ba? So kailangan tayo, kung meron na po tayong team, kahit pumaliit pa lang po yan, nagsisimula tayo, kailangan yung i-radiate po natin ng energy, positivity, ayan.
yung communication po dun sa ating mga downlines. Kasi po, domino effect po yan. Hindi po talaga yun mawawala. Kasi ikaw yung tinitingnan nila eh. Kaya nga po sila nag-join dahil sa'yo, di ba? So ngayon, kung makita nila na, ay, wala nang gana. So sila rin mawawala ng gana, di po ba? Kaya dapat po, lagi po tayong may gigil. Tatandaan po natin yan. Success is no accident. It is hard work, perseverance, learning, studying, sacrifice, and most of all, love of what you are doing or learning to do. Kailangan po, masaya po tayo sa ginagawa natin. Ako po, yung opinion ko po, based on my experience, ako po nag-enjoy po talaga sa negosyong ito. Na-excite po ako every time. Hindi po nawawala yung aking momentum, yung gigil. Gustong-gusto ko po marami natututunan. Sa gabi po, nag-spend ako ng time, binabrowse ko po yung mga training sa online franchise group. Minsan titignan po ako sa JC University. Hindi ko po sinasabing everyday yan ha, magpapakatotoo din po ako kasi meron din naman po akong trabaho, meron po akong anak. Pero nandun po yung yung desire to learn at andun po talaga yung perseverance, andun po yung sacrifice. Kailangan po nating mag-sacrifice paminsan-minsan kung gusto po nating mag-succeed. Tama po ba? So, yun po yung 7. Andiyan pa po ba kayo? Gising pa po ba? Malapit na. Eto na, last na po. Last na. Ano yung ika-8? How to hit 1 million in 6 months. Pinaka-importante po sa akin. Pray for the company, your uplines and downlines. Sa akin po, hindi po nawawala. Pinagpipray ko po parate ang JC, ang upline, sila GM, ang team po natin, ang buong team ko po, ang downlines ko po. Kasama po yan sa prayer ko. Naiiyak po ako. Ano ba yan? Alam niyo po, sa totoo lang, kino-consider ko po talaga isang malaking pagpapala po ito. Sana makita niyo yun. Kasi, Ben, sorry, pasensya na. Parang ano lang po ako. Hindi, sa totoo lang po. Ano ba yan? Hindi ko po plinanong umiyak ka. Hindi ko alam bakit bigla ako naiyak. Hindi kasi po talaga sa totoo lang po. Napakalaking pagpapala po ng JC. Sana makita niyo yun. Malaking blessing po to sa akin, personally po. Hindi ko po naramdaman yung pandemic. 50% reduction po kami ng salary namin noong mga time na yun. Bakit nawala? Ayun. Ayan. 50% po, hindi ko po naramdaman na pandemya dahil po sa JC. And masayang-masaya po ako kasi nakakain po. Yung mga anak ko po parating gutom. Hindi po pwedeng 3 beses lang kumakain yan eh. Pero alam niyo yun, yung napakalaking blessing po talaga, very timely. And naniniwala po ako na si Lord po pinagpapala. Yung mga nakikita po kasi ni Lord ko, ano po yung nasa puso natin eh. Pag nagpo-post po tayo, ng mga kinikita, hindi ko po yun pinupost para magmalaki. Kasi may purpose po ako doon. Gusto ko pong maka-encourage, maka-inspire. And ang prayer ko po talaga is maging channel of blessing. Maraming matulungan at may experience po nila kung gaano kaganda po dito. Kasi hindi lang po nila alam eh. Pero kayo po, tayo po na nandito na. Huwag po natin sayangin to. Kasi napakagandang opportunity po nito. Titingnan nyo lang po talaga. Kung titingnan nyo lang, napakaganda po. Sinasabi ko na sa inyo, napakasimple. Hindi naman po siya napaka-komplikadong negosyo. Titingnan nyo lang po eh. It's how you look at things po kasi eh. And sinasabi nga po, one of my favorite verses po, gusto ko lang pong i-share.
For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Dineclare na po yan ng Panginoon na ang plano po niya sa atin ay maging prosperous. And andito na po, ito po yung negosyo, ito na po yung opportunity na binigay po sa atin. Diba? Tayo na po, nasa sa atin na po yan. And naniniwala pa rin po ako sa kasabihan or yung sinasabi po natin, the old saying na nasa Diyos ang awa, pero nasa tao ang gawa. Di po ba? Nasa sa atin pa rin po yun. Binigyan na po tayo, blessing po ito. Hindi po aksidente na kayo po ay naging franchisee dito. Binibigay na po sa inyo, so nasa sa inyo na po kung paano nyo ipaprosper ang negosyong ito. Lahat po ng sinabi kong yan, i-consider nyo po. And I will end po this presentation, ito po, with this line, success all depends on the second letter. And that is you. Kayo po, nasa sa inyo po. Lahat po ng sinabi ko dito, baliwala. Magde-depend po yan sa inyo. Kung paano nyo po iti-take lahat ng sinabi ko, pag-isipan nyo po, kasi magde-depend po yan sa inyo eh. And kung mag-start kayo, this is the best time to start. Start the new year right, di po ba? I-embrace po natin, mahalin po natin, pag-aralan po natin, mag-effort po tayo. And ako po, nandito po ako, willing po akong i-share sa inyo lahat kung ano po yung nalalaman ko. Huwag po natin kakalimutan yun. So sana po, thank you so much po at sana po natuto po kayo, meron po kayong napulot sa na-share ko po ngayong gabi. And wag po kayong mahiya kung gusto niyo po kayo na meron po kayong mga tanong or anything. Ayan po, andito lang po ako. Pag may oras naman po ako, I can spend time with you po. Thank you so much po for your time and sana po pagpalain po tayong lahat this year. At gusto ko rin po na marami pa po ang makahit ng 1 million in less than 6 months pa po siguro. Ayan. Thank you so much po. Andiyan po ba si GM? Hello? Yes, pinaiyak mo Yes. ako ha. Grabe, no? Sobrang inspired kami sa'yo, sobra. And naiyak ako. Naiyak ako sa Iyak pa din ako. sinabi mo. Hindi, actually talaga naman, itong negosyo natin, sobrang blessing naman to sa lahat. So, talagang tayo naman yung gagawa ng ano eh. Sabi nga, ikaw yung gumagawa ng Hello, GM. Ay, ng naririnig. Naririnig. napuputol ka po. Yan, nawala tuloy ako. Hello, GM. Tayo din po yung gagawa nito. Ayan. So palakpakan po natin si Coach Jerry. Sobrang thank you so much. Palakpakan po natin. Coach Jerry, sila naririnig nila ako. Ikaw lang hindi nakakarinig. Okay, naririnig kita, GM. Narinig mo na ako? Yes po. Ayan. So tayo bago tayo magtapos para may remembrance tayo. And hopefully, marami pa yung sumunod sa yapak mo na mahit ang 1 million, lalo na sa mga bago, yung mga matagal na namin kasama, nahit na po yun. Then, next goal, syempre, yung mga taong mga nagtiwala sa atin, yun naman po lagi na maging channel of blessings tayo sa iba. Okay, picture tayo, picture. Naiyak ako doon. Ikaw na mag-click. Sige, Hindi ako marunong mag-picture sa Teka. Ayusin ko lang. Ayan. Okay, guys, Pakita picture naman tayo. kayo. Pakita naman kayo dyan. Ako nga, puro magano. Grabe, Coach. Pinaiyak niyo po kami. Ang galing. Congrats po talaga. Big up Ako, salamat po. Salamat po Super talaga. po. Nakaka-inspired. Naiyak pa rin.
Ganon, kasi ako naiyak ko sa inyo eh. Sige lang, kaya-kaya natin yan. Go, go, go tayo, Team Sagad. Ayan. Yes. Yes. O, smile na po tayo. Teka, asan na ba yung control command? Okay, smile. Ay, mali yan. Sandali. Yon. O, isa. Next page. Ayan po. Smile. Next page. Ay, next page, walang walang naka-on ang video. Wait lang po Ayan. Sige lang, kinuhanan ko na rin po. Ayun. So, sobrang thank you po sa lahat po ng nandito. Grabe, naka 100 din po pala tayo kanina. So, salamat po sa time ninyo. Actually, marami pang gusto pumasok. Hindi na makapasok kasi nga hanggang 100 Ay, oo lang. nga. Pero di ko Nalimutan po ko kasi... sabihan, magpalit yung link. Oo nga. Pero okay lang. Na-record mo naman, di ba? May Yes record po, tayo. na-record. Ay, stop recording na